Magandang ang boses ng damdamin. Tulong at kalingap ang laging unahin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video mga kalinga, pag-usapan natin, ano nga ba yung naging sanhi? Bakit nahilo itong si Carla before nung kanyang 20th birthday na ginanap dun sa resort, no, mga kalingap. So pag-uusapan po natin, ano ba yung naging dahilan? So alamin po natin, mga kalingap. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs. At ang inyong lingkod, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto, pag-usapan natin, ano nga ba yung naging sanhi? Bakit nahilo itong si Carla, mga kalingap? Siyempre marami po yung nag-alala at marami din yung nagtatanong, ano ba yung naging sanhi? Bakit nga ba nahilo itong si Carla? So tara, panoorin po natin ang video na ito. So eto na nga, no, mga kasuki, mga kalingap. Nung birthday ni Carla is marami yung nagulat kasi nabanggit nung kanyang mama na itong si Carla is nahilo, no, before nung kanyang birthday celebration. So, syempre, marami yung nagtatanong, ano nga ba yung sanhi? Bakit nahilo si Carla? May sakit ba si Carla? Kasi marami yung nag-worry, mga kalingap. Bakit nahilo? So, ibig sabihin, kapag ganon, may dahilan, di ba? Hindi naman tayo basta-basta may hilo kung walang dahilan. So, eto nga, no, mga kalingap, nung birthday celebration ni Carla is marami, syempre, yung wish, no, doon sa kanyang birthday. At, syempre, tayo may wish din bago yung celebration. Kapag tinatanong tayo, ano ba yung gusto nating i-wish dito kay Carla? Syempre, lagi kong sinasabi, no, na matupad yung mga pangarap niya sa buhay at always good health. So, napaka-importante po ng health, no, mga kalingap, kasi kahit na successful ka, kung may sakit ka naman, eh, hindi mo rin naman magagawa kung ano yung gusto mo kung meron kang sakit, no, mga kalingap. Kaya nga, mahirap magkasakit. Kaya, dapat yung health natin ay lagi nating inuuna bago ang lahat, no, mga kalingap. Kasi mahirap na yung sakit natin ay lumala na hindi natin alam na ganito na pala, no, mga kalingap. Kaya dapat nating unahin yung ating kalusugan. Yun ang napaka-importante, no, mga kalingap. Kahit na marami kang pera, pag nagkasakit ka, mauubos din ang pera mo, no, mga kalingap. Kasi kailangan kung halimbawa may nararamdaman ka na is dapat magpapatingin ka na, no? Huwag mo nang patagalin, huwag mo nang palalain, huwag mo nang ipagwalang bahala. Kasi minsan, yung nasa isip natin is natatakot tayo, baka kung ano yung makita sa nararamdaman natin. Di ba ganon? Hindi po yan mawawala, no? Kahit naman sino. Yung iba talaga takot na magpa-hospital, takot na yung general check-up, kasi iniisip nila, naku, pag may sakit ako, hindi ako mapapakali. So, mas maganda na yung kapag may nararamdaman ka is magpapatingin ka na, no? Kasi mahirap po yun, hindi natin alam kung ano yung nararamdaman natin. Hindi naman tayo doktor. So, mas maganda is magpa-check up para alam natin kung ano yung sakit. So, eto nga kay Carla, no, ang dami na natin sinabi. So, ito nga kay Carla, mga kalingap. So, nagulat tayo kasi marami yung nagulat nung binanggit ng mama niya na si Carla ay nahilo. Kung may dinaramdam ka, unahin mo yung health mo. So, tayo, nagulat. At syempre, nag-alala rin po tayo. Alam ko marami kayo nag-alala, no? Kasi, syempre, si Carla, nakikita natin, no? Talagang siya, hindi naman siya minsan nagkasakit siya, no? Tapos ngayon, nalaman natin na ayun, nahilo. So, syempre, mag-aalala tayo, bakit ano ba yung sanhi? So, wag na nating paligoy-luguyin pa. At eto nga po yung naging sanhi ng pagkahilo ni Carla dahil nagpa-fasting, nagda-diet itong si Carla.
So, ang fasting kasi, no, kapag nagpa-fasting ka, is kailangan, halimbawa, ang fasting mo ay, kasi naranasan ko lang mag-fasting, kailangan kakain ka, no? Kakain ka, halimbawa, fasting ka ng buong araw. So, mga alas 12 o alauna, kakain ka na niyan sa madaling araw. Kakain ka muna pag fasting ka. Kasi maghapon kang hindi kakain. So, ang kain mo na niyan is, halimbawa, alas 6, no, na ng hapon. So, hindi ka magugutom, no, mga kalingap. So, pag magpa-fasting ka, halimbawa, nagda-diet ka, kung nagda-diet ka, is, kakain ka pa rin, no? Kasi kapag nagda-diet, no, mga kalingap, yung iba, hindi talaga kumakain. Kumbaga, limitado lang yung pagkain nila. So, mahirap po yun kasi magugutuman ka kapag ganun. So, kailangan, kapag halimbawa, diet, yung kaunti-kaunti lang ang kain mo. Pero huwag kang magpagutom kasi, yun nga, yun ang magiging sanhi. May hilo ka kasi walang laman yung sikmura mo, magugutuman ka. So, kung baka si Carla is nagpapagutom kasi iniisip niya natataba siya at nakita naman natin, ngayon si Carla, ang ganda ng katawan, sexy, di ba? So, iniisip niya siguro natataba siya. Basta limitahan mo lang yung pagkain ng kanin. Pero yung, halimbawa, inom ka ng gatas, yun, mas maganda yun. O, inom ka ng fresh milk, maganda rin po yun. Tapos, kakain ka, yung pa konti-konti lang. Pero yung totally na hindi ka kakain para pumayat ka, ay hindi po yun tama. Hindi ka nagda-diet nun. Kasi pagkakasakit ka nun, pag ganun, no? Limitado lang yung pagkain mo. Pakaunti-konti. Hindi naman ibig sabihin ng diet is totally hindi ka nakakain. Ay mali naman po yun, no? Kagaya niyan, siguro si Carla is nagutuman dahil nagda-diet siya, iniisip niya, ano siya, conscious siya sa kanyang health kasi marami nagsasabi na si Carla daw ay mataba. Pero pag nakita mo naman sa personal si Carla, is hindi naman siya totally mataba, no? Mga kalingap. So, siguro na ano siya no, na sinabihan siya na masyadong si Carla ay mataba daw, kaya siguro nagda-diet na si Carla. Yung iba kasi, pati yung korte ng katawan, ipinapansin, no, yung mga, kung sino-sino dyan, mga basher na papansinin pati yung hugis ng katawan, o ganito, mataba, ganyan. So, siguro, na-conscious din si Carla. Pero pag nakita mo ng personal si Carla, hindi naman po talaga siya mataba, no? Mga kalingap. Sexy na nga ngayon si Carla. Lalo na ngayon, yung pala nagda-diet siya. So, dapat, ano lang, i-balance niya din, no? Yung pagkain niya. Kasi hindi naman pwede yung talagang hindi na siya kakain, magugutuman, ay mali na yun. Hindi ka na nun, ano. So, dapat marunong kang mag-balance ng iyong pagkain, no, mga kalinga. So, marami kasi yung nag-alala, bakit ito nahimatay si Carla. So, ito pala yung dahilan, no, mga kalingap. So, kahit si Kalingap Jomar ay sinasabihan niya rin si Carla na maging ano din sa kanyang health, no. At si Papa Jobs, ganun din, no. May advice din natin, no. Marami ako nababasa na dapat, ano sila, ano yung tawag doon? General check-up. So, dapat talaga po yun, no? Lalo na sa atin, no? Kasi lagi naman tayo nag-general check-up. Lahat ay pinapacheck natin, no? So, dapat ganun para malaman natin okay ba yung ating blood pressure, okay ba yung ating creatinine, okay ba yung ating blood sugar, whatsoever na iba pang mga ano pa sa ating katawan. So, dapat talaga, yearly, ay nagpapacheck up po tayo, no, mga kalingap. Kung may dapat na inumin ba ang gamot, o ano ba yung may advice, sama ba yung magda-diet ka, or balance lang, no, mga kalingap. So, ayan po, no, syempre, marami yung nag-alala kay Carla, kasi nga, bakit nahimatay? So, marami yung nagulat nung time na yun, no, mga kalingap. So, ayan po, no, advice lang natin kay Carla, no, kailangan i-balance mo din. Kung nagda-diet ka, i-balance mo lang, no? Huwag kang magpapagutom kasi mamaya magkaroon ka naman ng ulcer pag ganyan, di ba? So, mahirap. So, kailangan i-balance talaga. So, ayan po, no, mga kalingap.
Huwag na po kayong mag-alala kay Carla. Kasi si Carla is, naman, na dapat siya, no? Every year, dapat general check-up. Dapat ganun tayo, no, mga kalinga. Para alam natin kung ano yung health natin. Huwag natin baliwalain kapag may nararamdaman tayo. So, ayan po, no, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!